Hello sa lahat! Welcome back sa EdOx DC para sa malinaw na pagpapaliwanag sa mga nakakalitong talakayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, susuriin natin ng malalim, sunod-sunod ang isang napakahalagang tanong. Ano ang mangyayari sa isang ratified na panukalang batas? Particular ang panukalang batas sa pagpapaliban ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan o BSKE. Kung naipasa na ito sa Kongreso, ngunit hindi pa opisyal na natanggap ng Pangulo. Talakayin natin ang lahat ng posibleng mga sitwasyon. Kailan itinuturing na ratified ang isang panukalang batas? Kailan nagsisimula ang panuntunan ng 30 araw na lapse into law? Pinapatay ba ng bagong Kongreso ang panukalang batas? Maaari bang tanggihan ng palasyo na tanggapin ito? At ano ang mangyayari kung huli na itong naihahatid sa palasyo? Ipapaliwanag natin ito gamit ang tunay na mga panuntunan ng konstitusyon, gawi ng lehislatura ng Pilipinas at mga legal na nauuna para lubos ninyong maunawaan ang mga kahihinatnan para sa darating na eleksyon ngayong 2025. Simulan na natin. Ano ang ibig sabihin ng ratified bill? Ang isang panukalang batas ay tinatawag na ratified kapag parihong kapulungan, ang mababang kapulungan at ang Senado ay nakapasa ng magkaparihong bersyon ng iminumungkahing batas. Kung may pagkakaiba, aayusin ito ng isang bicameral conference committee. Kapag naaprubahan na ng parihong kapulungan ang huling bersyon, yun ang ratification. Ngunit, ang isang ratified na panukalang batas ay hindi pa automatikong enrolled bill. Kailangan mo na itong i-enroll. Ibig sabihin, ang huling opisyal na kopya ay inilimbag, nilinis at nilagdaan ng Speaker ng mababang kapulungan at ng Pangulo ng Senado. Ito ang tinatawag na enrolled bill doctrine. Ang nilagdaang huling kopya ang nagpapatunay na tunay na naipasa ang panukalang batas. Ito na ngayon ang i-transmit sa Pangulo para pirmahan upang maging ganap na batas. Ang Pangulo naman ng Pilipinas ay may 3 opsyon. Una, pwedeng pirmahan kaagad kung sang-ayon siya dito. Pangalawa, pwedeng i-veto kung tutol siya rito. At pangatlo, pwedeng hayaan lamang niya ito pagkatapos matanggap. Ano ang mangyayari sa enrolled bill kung hahayaan lamang ito ng Pangulo? Walang pagpirma at wala ring pagbeto. Dito na papasok ang tinatawag nating lapse into law. Ayon sa Artikulo 6, Seksyon 27, Talata 1 ng Konstitusyon ng 1987, bawat panukalang batas na ipinasa ng Kongreso ay dapat iharap sa Presidente. Kung aprobado ng Presidente, pipirmahan niya ito. Kung iveto naman niya, ibabalik niya ito na may kasamang pagtutol. Ngunit kung wala siyang ginawa sa loob ng 30 araw mula nang matanggap niya, ang panukalang batas ay nagiging ganap na batas na parang pinirmahan na ng Presidente kahit wala naman. Ang mahalagang salita dito ay pagtanggap. Nilinaw ng Korte Suprema sa mga kaso tulad ng Arroyo versus De Venecia noong 1997 na ang 30 araw na panahon ay magsisimula lamang kapag opisyal na natanggap ng tanggapan ng Presidente ang enrolled bill. Hindi sapat ang basta pagpadala lang ng koreo o courier, kailangan may opisyal na kinikilalang pagtanggap. Situation 1. Ano ang mangyayari sa ratified bill na hindi na-enroll at hindi rin na-transmit, ngunit patapos na ang old Congress at magsisimula na ang bagong Congress?
Kung naaprubahan na ng Kongreso ang panukalang batas pero hindi pa ito naitala, ibig sabihin, hindi nailimbag at napirmahan ng Speaker of the House and the Senate President, meaning hindi may padala sa Presidente. Hindi ito magiging batas at hindi rin magsisimula ang 30 araw na panahon sa pagbilang. Kaya kung hindi nila may handa at may padala ang naitalang panukalang batas, hindi automatikong magiging batas ang panukala. Halimbawa, kung ang panukalang batas sa pagpapaliban ng BSKE ay naaprubahan na pero hindi pa natatapos at napirmahan ng Secretariat ng Kongreso ang naitalang kopya, walang opisyal na panukalang batas na ihaharap sa Pangulo. Kaya sa praktikal na usapan, mamamatay ito kung hindi matatapos bago mag-adjourn sine die ang Kongreso. Situation 2. Ano ang magiging status ng panukalang batas na ratified at enrolled na, ngunit hindi na i-transmit ng old Congress at papasok na ang bagong Congress? Ito ay isang sitwasyong medyo mahirap. Kung ang naratipikang bill ay maayos na na-enroll at napirmahan ng Speaker of the House at ng Senate President bago mag-adjourn ang Kongreso, ngunit hindi naihatid sa Malacanang bago ang sine die, ang status nito ay nakadepende kung kailan at paano ang pangyayaring ito. Ang pangunahing prinsipyo dito ay hindi sinasabi ng konstitusyon na ang isang valid na enrolled bill ay automatikong mag-i-expire kapag may bagong Kongreso na. Ngunit sa praktika, kung ang dating Speaker at Senate President ay wala na sa kanilang posisyon, ang tanong sa batas ay maaari pa ba nilang pahintulutan ang presentasyon sa Pangulo? Sa kaugalian sa Pilipinas, kung ang enrolled bill ay hindi naihatid bago ang sine die, karaniwan ay muling ihahain ng bagong Kongreso ang panukalang batas. Sa kadahilanang ang mga lumang lumalagda ay hindi na kumakatawan sa mga bagong kapulungan. Ngunit kung pareho pa din ang namumuno, both Congress and Senate, ang Korte Suprema ay hindi pa direktang nagpasya tungkol dito. Ngunit ang karaniwang ligtas na gawain ay walang bagong presentasyon, walang pagiging batas. Situation 3. Ang enrolled bill ay nai-transmit ngunit hindi opisyal na natanggap ng Pangulo. Mabibilang na ba ang 30 araw na lapse into law? Ngayon sabihin natin ang mga panukalang batas ay maayos na itala, nilagdaan ng Speaker at ng Pangulo ng Estado at pisikal na naipadala, halimbawa sa pamamagitan ng courier o opisyal na mensahero, bago matapos ang lumang Kongreso. Ngunit hindi formal na kinikilala ng Malacanang ang pagtanggap bago magsimula ang sesyon ng bagong Kongreso. Ano ang mangyayari? Ayon sa konstitusyon, ang 30 araw na orasan ay hindi magsisimula hanggat walang opisyal na pagtanggap. Ang katotohanang umalis ito sa Kamara o Senado ay hindi sapat. Ang pagpresenta ay nangangahulugan ng aktwal na paghatid at pagtanggap ng opisina ng Pangulo. Ang panukalang batas ay nanatiling balido dahil ito ay nilagdaan at ipinadala ng mga autorisadong opisyal habang sila ay nasa katungkulan. Ibig sabihin, valid pa din ito na magiging batas at syempre, nasa presidente ang opsyon kung ano ang response niya tungkol dito. Ano ang magiging kahihinatnan nito sa bagong Kongreso? Mawawalang saysay na ba ito? Hindi. Hindi automatikong pinapatay ng bagong Kongreso ang nakatalang panukalang batas kung ito ay wastong napirmahan at naipadala ng mas maaga. Ang nakatalang panukalang batas ay nanatiling balido
Ang tanging tanong ay kung opisyal itong tatanggapin ng Malacanang. Kung tatanggapin nila ito, magsisimula ang 30 araw na orasan sa pitsa ng pagtanggap, kahit na natapos na ang lumang kongreso. Pwede bang mag-refuse ang Pangulo sa opisyal na pagtanggap ng enrolled bill sa kadahilan ng tapos na ang lumang kongreso? Narito ang mahalagang punto. Maaari bang tanggihan ng Pangulo ang formal na pagtanggap sa panukalang batas? Sa teknikal, maaaring patagalin o tanggihan ng opisina ng Pangulo ang pagtanggap dito. Halimbawa, maaari nilang sabihin na wala na sa pwesto ang mga lumagda. Una, kailangan ng panukalang batas na muling pagpapatunay mula sa bagong kongreso. Ngunit sa konstitusyon, mapanganib ito. Bakit? Dahil hinihingi ng konstitusyon ng bawat panukalang batas na naipasa ay iharap sa Pangulo. Kung tatanggapin ng Pangulo o ng Executive Secretary ang isang wastong na ipadalang panukalang batas, maaari silang kasuhan sa Korte Suprema. Ang isang petisyon para sa mandamos ay maaaring pilitin silang tanggapin ito dahil ang pagharang sa presentasyon ay lumalabag sa pananggalang laban sa tinatawag na pocket veto. Kaya habang posible ang pagtanggi bilang isang taktika, hindi ito balido sa batas. Kung kinikwestiyon, malamang sasabihin na ng korte, tanggapin ang panukalang batas at hayaang umandar ang 30 araw. Kung hindi formal na kinikilala ng palasyo ang pagtanggap, hindi kailanman magsisimula ang panuntunan ng 30 araw. Kaya, sa teknikal na paraan, hindi kailanman magiging batas ang panukalang batas. Ito ay isang pampolitikang maniobra, ngunit sa totoo lang, ito ay kaduda-duda sa legal na aspeto. Kung lumipas ang pitsa ng eleksyon, maaaring ituring ng Korte Suprema na walang saysay at akademiko ang isyu. Ngunit sinuman ay maaari pa ring magsampa ng kaso upang pilitin ang pagtanggap at pagpatupad. Ito ang huling sitwasyon. Sabihin nating dumating ang enrolled bill sa Malacanang noong Agosto 10 habang 10 araw nang nagpupulong ang ika-20 Kongreso. Ang tanong ay, valid pa ba ito? Kung ang enrolled bill ay nilagdaan at ipinadala bago ang sine die ng valid na opisyal ng Speaker of the House at ng Senate President, kung gayon, ang presentasyon ay legal na valid kung tatanggapin ito ngayon ng Pangulo. Ang 30 araw na panahon ay magsisimula sa aktwal na pagtanggap. Ang pitsa ng pagtanggap ang mahalaga, hindi ang pitsa ng ratifikasyon. Kaya kung formal na matanggap ito ng Malacanang sa Agosto 10, mayroon ang Pangulo hanggang Setyembre 9 para lagdaan o i-veto. Kung hindi ipinansin, automatiko itong magiging batas kahit na ang bagong Kongreso ay nagpapasa ng bagong panukalang batas. Gayunpaman, kung susubukan ng palasyo na tanggihan ang pagtanggap, babalik tayo sa nakaraang problema. Ito ay questionable sa konstitusyon at maaring ipilit sa korte. Sa madaling salita, narito ang mga pangunahing tuntunin na dapat malaman ng bawat mamamayan. Una, ang isang naipasa na panukalang batas ay hindi pa batas. Kailangan itong i-enroll, pirmahan ng mga pinuno at opisyal na iharap sa presidente. Pangalawa, ang 30 araw na pagiging batas ay magsisimula lamang kapag formal na natanggap ng tanggapan ng Pangulo ang naka-enroll na panukalang batas. Pangatlo, ang isang bagong kongreso ay hindi automatikong nagpapawalang bisa sa isang naka-enroll na panukalang batas na wastong nilagdaan at ipinadala. Ngunit, kailangan pa rin itong matanggap ng maayos. Pang-apat,
Hindi maaaring legal na tanggihan ng Pangulo ang pagtanggap upang talunin ang panuntunan sa pagiging batas. Kung gagawin niya, maaari itong hamunin sa Korte Suprema. At panglima, kung ang Kongreso o ang Sekretariat ay hindi makapagpadala bago ang CNDE, ang panukalang batas ay mamamatay. Kailangan ito muling isumite at ipasa muli ng bagong Kongreso. Sa huli, ang kapalaran ng panukalang batas para sa pagpapaliban ng BSKE ay nakasalalay hindi lang sa ginawa ng Kongreso sa sesyon, kundi sa maliit ngunit makapangyarihang detalyeng ito. Ang enrolled bill ba ay inihanda at ipinadala ng maayos? Opisyal ba itong natanggap ng opisina ng Pangulo? Kumilos ba ang Pangulo sa loob ng 30 araw o magiging batas ito sa bisa ng operasyon ng batas? Ang mga konstitusyonal na pagsusuring ito ay umiiral upang maiwasan ang pag-aabuso, pagkaantala o nakatagong pocket vetos. Kaya mahalaga para sa publiko na maunawaan kung paano gumagana ang proseso upang ang ating mga halalan, pundo at pamamahala ay manatili sa loob ng panuntunan ng batas. Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito, paki-share, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para sa mas malalim na pagtalakay sa politika, batas at pamamahala ng Pilipinas. Salamat sa panunood at kita-kita tayo sa susunod.